beloved Boss Mike Severa. Oo, Tacloban Airport, pasok! Natayong airport sa Tacloban City. Ang paliparan na ito ay nagkakahalaga ng 2.5 bilyon ay nakatakdang matapos sa ikalawang quarter ng 2026. Opisyal ng pinangalan ng Daniel Z. Romualdez Airport, ito ang ikapitong pinakamataong paliparan sa Pilipinas. Magiging international. Diba lagi kayo naghahanap, diba Kicks TV? Lagi silang naghahanap. Ano ba ginawa ni Bongbong Marcos? Ito, kininana. Ayan o, ang dami, hindi na nga nagpapahinga. Payuhin nyo na, pakilike na mga kababayan ha, pakilike na. Napakarami na ito. Oo, yung ipapakita ko, yung munang kapiranggot ha. Kasi kapag pinakita ko lahat talaga, aabutin pa tayo ng kabilang bukas. Oo, ganon katindi, sandamukal, sandamakmak na proyekto ang ginagawa ni Pangulo. Yan mga kababayan. Eto na. Pasok! National airport na ito, iba talaga ang mga infrastructure ng bagong Pilipinas. Mabuhay PBBM! Yun! Yan mga kababayan ha. Ito po ay ang Tacloban Airport. Napakaganda ang itinatayong airport sa Tacloban City. Ang paliparan na ito. Ang mga taga-Tacloban! Diba? Shoutout sa inyo. Next naman, Boss Mike. Next! Next naman. Alin? Baka akala nyo sa Tacloban lang. Ito naman. Spaghetti wire sa Calle Real, Iloilo. Wala na pong spaghetti wire na sanhi ng sunog sa mga poste. Sa pamamagitan ng Hybrid Underground Distribution System Project ng More Power, ang Iloilo City ay lumalapit sa modernisasyon. Tinitiyak ng inisyatibong ito ang mas ligtas, mas malinis, at mas organisadong mga kalye, habang pinapanatili ang makasaysayang kagandahan ng Calle Real at pinapaganda ang iconic nitong kagandahan. Bilang unang syudad sa kanlurang Visayas na nagpapatupad ng napakagandang proyektong ito, ang Iloilo City ay nagsisilbing modelo para sa ibang lugar na gustong magkaroon ng pagbabago at pag-unlad. Maraming salamat Pangulong Marcos Jr. dahil unti-unti nang natutupad ang bagong Pilipinas. Yan! Putik na yan! Nasaan na tayo? Nasa Iloilo na! Putik na yan! Kanina Tacloban, ngayon Iloilo, kanina Malabon. Mga kababayan nakakatatlo na tayo. Next naman, Boss Mike. Saan naman yan? Dito naman tayo sa EDSA? Hindi, mamaya na yan. Sa Saan? Sa Manila, Cavite. Dito tayo. Hindi, dito na tayo. Saan to? Pasok! Nangunaan ang inauguration ng URC Flower Plant sa Sariaya, Quezon City. Sariaya, Quezon naman! Bagong planta ng Universal Robina Corporation ay bubuo ng karagdagang trabaho para sa lokal na komunidad. Nabibigyang diin ang pangako ng kumpanya sa pagsuporta sa produktibidad ng agrikultura ng bansa. Mga layunin sa seguridad sa pagkain at seguridad sa trabaho. This establishment will aid in ensuring that our people have the resources they need to nourish themselves and the future of our nation. More job, more opportunities pa sa bagong Pilipinas. Kita nyo mga kababayan, Grabe, no? Sa Sariaya, Quezon yan. Next natin, Boss Mike, saan naman? Dito naman tayo sa Cavite naman! Cavite! Manila to Cavite Bypass Road simula na. Mga kababayan na yan, nakitang-kita nyo naman mga ginagawa, Kayo talaga, sige talo! Ang pagsemento simula Cavite. Ito ay magpapabilis ng biyahe papunta sa Cavite City. Saludo sa bagong Pilipinas. Maraming mga proyekto para sa pag-unlad ng bansa at para sa mas maginhawang buhay ng bawat Mga kababayan, ganda, Pilipino. Diba? Kaganda, bypass sa may Cavite, Manila. Diba? Yan yung mga pag-unlad na hinahanap ng Pilipino. Hindi yung puro salita lang. Hindi yung puro ngawa lang ng ngawa, build. Hanggang ngayon, yung build nila, bukayo ng bukayo kita nyo, ang ganda, Papuntang dagat na. Manila to Cavite Bypass Road simula Biniyak yung dagat, mga kababayan. Biniyak. na ang pagsemento simula Cavite. Ito ay magpapabilis ng biyahe papunta sa Cavite City. Saludo sa bagong Pilipinas.
Maraming mga proyekto para sa pagunlad ng bansa at para sa mas maginhawang buhay ng bawat Pilipino. Oh, eto naman, punta naman tayo ng Laguna, Quezon. Pasok! In 1 hour, parating na sa 2025. Malapit nang maisakatuparan ng 1 oras na biyahe mula Laguna hanggang Quezon sa Kita nyo, hindi na kayo dadaan ng bitukang manok na ganon. Di ba? Oh. Dahil dito sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong. panahon na maging operational ang Flex TR4 extension sa taong 2025. Ang South Luzon Expressway TR4 extension ay magkokonekta sa Calamba at San Pablo sa Laguna, patungong Quiaong at Lucena sa Quezon. Saludo sa bagong Pilipinas. Napakaraming proyekto para sa ikaunlad ng Pilipinas at ikagaan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Correct, mga kababayan eh. Ewan ko ba? Bakit ayaw nila ng ganyang Pangulo? Palibasa si Pangulo, hindi binabalita o pinagmamalaki yung mga ganitong proyekto. Di ba? Kailangan magsuri na lang tayo. Dahil mga kababayan, kapag ka hindi natin hinanap yung mga proyekto na yan, nako, mga kababayan, hindi nyo makikita. Hindi tulad nung dating presidente. Hindi pa nagagawa. Oo, nagmalaki ng bil. Tapos mga kababayan, natapos na yung termino. Langya. Wala tayong nakita. Pero, ito ang tanong dyan mga kababayan ha. Bago ko ituloy itong napakaraming proyekto na to, tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nagtataka? Sa trilyon-trilyon na inutang ni Digong, wala tayong naramdaman doon. Pero dito, konti pa lang yung nauutang. Aba, nagre-reklamo na yung mga yon. Di ba? Ulit. Laguna to Quezon in 1 hour, parating na sa 2025. Malapit nang maisakatuparan ng 1 oras na biyahe mula Laguna hanggang Quezon sa panahon na maging operational ang Flex TR4 extension sa taong 2025. Ang South Luzon Expressway TR4 extension ay magkokonekta sa Calamba at San Pablo sa Laguna, patungong Quiaong at Lucena sa Quezon. Saludo sa bagong Pilipinas. Napakaraming proyekto para sa ikaunlad ng Pilipinas at ikagaan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Yon! Next naman. Saan naman tayo, Boss Mike? Saan tayo? Dito tayo. Sa EDSA. Pasok! Rehabilitation sa EDSA. Parating na ngayong 2025. Ipinagutos ni PBBM ang kumpletong rehabilitasyon ng EDSA. Ito ang pinakaabalang kalsada sa bansa bilang bahagi ng malawakang infrastructure projects ngayong taon. Mas magandang EDSA ang inaasahan, mas mapapabilis neto ang traffic pag natapos ang rehabilitation. Target nitong solusyonan ang matagal ng problema sa trapiko at gawing mas komportable ang pagbiyahe ng milyon-milyong Pilipino. Tandaan nyo yan, pinangako ni Digong. Sabi niya noon, mawawala ang traffic 3 to 6 months. Wala stick na yan. Oo nga. 3 to 6 months. Nakamulagat yung mga mata nang nag-aantay kung mawawala traffic. Wala stick mga kababayan. Galing ako ng monumento. Papunta lang ako ng Green Hills. Walang niya. Inabot ako ng 4 na oras. Kita nyo? Yan ba yung pagbabago ng 3 to 6 months ni Digong? Kita nyo naman si Pangulo. Lahat ng kaparaanan, ginagawa. Kaya nga ngayon, mga kababayan, totoo may traffic pa rin, pero hindi na ganun. Nata-traffic ako papuntang Green Hills dahil doon ako nakatira. At dito ko sa Caloocan, nag-uopisina. Putik na yan, mga kababayan. Ngayon, napakadali na lang. Di ba? Tuloy, dapat ganito lagi. Sa ilalim ng Build Better More program, binibigyan ng prioridad ang mga proyektong magpapabilis ng transportasyon, magpapalago sa ekonomiya, at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Yun, dapat laging ganun ang iniisip. Kung paano may iangat ang ating pamumuhay para tayo ay hindi nahihirapan sa mga traffic, sa mga, malaking bagay kasi yan, kalsada,
biyahe. Biruin mo ba, biyahe ka ng ilang oras? O, di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, no? Mga 20 minutos na lang. Yung dating 2 oras, naging 20 minutos na lang. O, ano pa, Boss Mike? Marami pa. Wait lang. Ang dami kasi. Ito naman, pasok. Project sa Quezon City. Ako, Quezon City. Sa mga taga Quezon City, ang ganda ng pabahay ni Pangulong Bongbong. Tanong nyo naman kay Digong kung meron siya noon neto. Meron ba nagawa si Digong na pabahay noon? Pakisagot nga. Kita nyo naman, malakondominium. Ang mga bahay na pinapagawang proyekto ni Pangulong Bongbong. Abay, malakondominium. Decente, maayos. Grabe, no? Pag tumira kayo dyan, mga kababayan, disenteng-disente na kayo niyan. Sana naman, pangalagaan ng ating mga kababayan. Yung iba, buwisit, binababoy eh. Tuloy. Housing project sa Quezon City. Ganito na kaganda. Pabahay ni PBBM sa Quezon City. Grabe, pang first class condominium. Ang pabahay na ito ay libreng pinamigay ng gobyerno para sa ating kababayang may hirap. Napakaganda talaga ng mga proyekto ng administrasyon ni Marcos ngayon. Sa plano nilang gumawa ng 1 milyong housing unit bawat taon, sa loob ng 6 na taon ni PBBM ay makakagawa sila ng 6 na milyong unit sa Pilipinas. It's my idol! Idol natin, gwapong-gwapo katulad ko. Ayaw nyo yan. Presidente nyo, presentable kahit sa mapunta. At presentable rin lahat ng proyekto niya. Tapos gusto nyong palitan ng isang Sara? Tayo Bukukudulak ta. Di ba? Quezon City yan, mga kababayan. Papagod na ako Sa dami ng proyekto, mga kababayan, napapagod na ako. Nasa na tayo? Dito naman tayo. Saan? Boss Mike. Mga proyekto. Eto, nasan ba yun? Basilan. Naku, ang dami, pati Basilan. Bukidnon. Naku, Bukidnon, mga kababayan, the biggest airport in the Philippines, Bukidnon Airport! Grabe, mga kababayan, tanggalin ko lang yung sounds, kasi baka makopyright tayo eh. Pasok. Naku, mga kababayan, ayan na. Ayan na. Ayan na. Oo. Ayan na! Walang nga. Mga kababayan, kita nyo naman, Yan ba? Yan ba yung walang ginagawang presidente? Tandaan nyo, 3 taon pa lang yan. Magta-3 taon pa lang si presidente. Sandamakmak na yung proyektong natatapos. Tapos ayaw nyo, tapos tatanungin nyo bakit gusto kong suportan si Pangulong Bongbong? Dahil sa ganito. Dahil siya lang, ang mga Marcos lang ang may malasakit talaga sa ating mga Pilipino. Wala nang iba. Yung iba, nagnakaw lang sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na si Digong. Binaon tayo sa utang pero wala naman tayong nakita na proyektong ginawa. Diba? Mga kababayan. Putik na yan, Ganda. Next. Ano pa? Wala na. Hindi na tayo makakapag-topic neto. Flex na lang tayo ng flex. Saan? Boss Mike? Dito. Pasok. Mataas na kita ng bansa sa kasaysayan ay nakamit sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, ang sakit niyan. Pinakamataas na kita sa kasaysayan. Ibig sabihin, pinanis na si Digong niyan. Yung pinagmamalaki ng mga DDS na yan. Panis! Kita nyo? Kumikita kasi. Sino? Yung gobyerno ni Pangulo. Kaya ngayon, mga kababayan, tuloy-tuloy ang paggawa ng proyekto. Grabe. Kaya nga sabi nung aking kaibigan, hayaan mo na yung mga yan. Huwag ka nang makipag-away sa mga DDS na yan. Wala silang magagawa dahil alam ng maraming tao maganda ang ekonomiya ng bansa.
Di ba? Tuloy. Isa na namang pagpapatunay na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahusay na lugar para mamuhunan sa rehiyon. Yung Board of Investment at Philippine Economic Zone Authority ay parehong nakapag-exceed sa target nilang investment. Kita nyo? Ano? Hindi pa rin talaga makamubon yung mga DDS. Putik na yun, ang dami na ng proyektong pinapakita. Sabi nyo nun, walang ginagawa. Ngayon pinapakita yung mga proyekto. Ano, may masasabi pa rin kayo? Imbis na mahalin nyo na si Pangulo. Abay, grabe naman ng katangahan nyo. Kung lahat na lang, ng ginagawa ni Pangulo masama sa inyo. Sabagay, ganun talaga yung mga bitter. Diba? Kahit anong gawin mong mabuti sa paningin ng mga yan, ng mga inggitero at bitter ang palaya, masama pa rin sa kanila. Diba? Approvals ngayong 2024. Yung pledges ng BOI umabot sa 1.62 trillion at 214.18 billion naman sa pesa. Ito ang resulta ng Create More Act na nagdulot ng mas magandang benepisyo para sa mga kumpanya at mga negosyo at sa matapang na kampanya ni PBBM sa mga dayuhang investor na nagresulta sa bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto. Kita nyo mga kababayan? Yan yung presidente natin. Walang pagsisisi. Ano? Yung kanilang mga banat, mga kababayan, puro lang fake news yan. Fake news. Ay nako, ito pa mga kababayan. Sakasakit na naman ng mga leeg ng mayan. Pasok. Pakinggan ninyo maigi to. Wala itong patayan. Hindi nagdeklara ng alin, ng tukhang. Pero bakit ganito? Bumababa ang ang krimen sa bansa. Kita nyo, tuloy. Baba ng 23%. Bumaba ang krimen sa Metro Manila. Mahigit 23% ang ibinaba ng krimen sa Metro Manila mula 23 ng Nobyembre 2024 hanggang kalagitnaan ng Enero ngayong taon. Mga kababayan, sakit-sakit yan. Ayun yan, kalagitnaan ngayon. Di ba? Kalagitnaan ngayon. Putik na yan, mag-iyakan kayo. Ayaw kasi nilang maniwala. Si Pangulo, kahit sabihin natin, puro laway. Si Pangulo, maraming ginagawa. Sila, hindi naniniwala. Bakit? Ang pinapanood lang nila, si Maharlika, si Banat Bay. Ano makukuha yung maayos na balita? Puro fake news ang mga yan. Di ba? Kilala ko yung mga yan. Lalo si Maharlika. Puta. Fake news ang dala-dala. Tuloy. Bumaba ang krimen sa Metro Manila mula sa 10,223 sa Nobyembre at 9,027 sa Disyembre. Bumaba ang mga krimen gaya ng murder, homicide at pagnanakaw. Ang pagbaba ay Walang nagsabing 3 to 6 months. Bababa ang krimen. Hindi nangako si Pangulong Bongbong Marcos niyan. Ni minsan, naringgan nyo ba yan nangako 3 to 6 months? Mawawala ang korupsyon, mawawala ang krimen, mawawala ang traffic. Walang ganon. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyang pang-uutulang yon ni Digong. Pero bakit naman gagayahin ng isang matinong Pangulo na tulad ni Pangulong Bongbong? Hindi niya gagayahin yon. Ang gagawin niya, magtatrabaho at ipapakita sa mga Pilipino kung ano ang resulta ng pananahimik noon. Tama! Sa mga hindi na nagle-like to, mag-like na kayo. Yung mga basher ko, tirang bala, mag-like ka na. Kicks TV, nag-like ka na ba? Pambihira kayo. Walang dyan, walang mga tukhang-tukhang, walang pananakot, walang ganon. Basta si Pangulong Bongbong Marcos na ayon sa konstitusyon, yon ang tutungkulin nun. Hello. Sinasabi na dahil sa seryosong operasyon ng mga pulis at pinatibay na pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa ligtas na pamumuhay.
Maraming salamat PBBM dahil unti-unti nang nakakamit ang kapayapaan sa bagong Pilipinas. Correct! Sasabihin na naman nila, merong ganito, merong ganon, isolated lang yun. Putik na yan. Pati nga yung mga nangyari nung panahon ni Digong, binabalita nilang nangyari sa panahon ngayon. Anong klase na, fake news nyo? Lahat na lang ang tira nyo. Paninira ng paninira kay Pangulo. Walang niya. Di ba? Pasok. Isang malaking issue ang pagpapabor ng mga tao sa mga korap na politiko dahil sa kanilang karisma. Nagtitipon sila para magprotesta para sa kanilang iniidolong personalidad. Yan, ganyan yung mga yan, yung mga DDS na yan. Ito, si Shelo Magno, bata to ni Digong. Tauhan niya nung panahon ni Digong yan. Tuloy. Ayaw nila sa mga proyektong pambansa ng gobyerno dahil sumusuporta sila sa mga kritiko ng administrasyon na hindi naiintindihan na ang mga proyekto ay maaaring magbigay ng tulong pinansyal sa kanila. Paano naman nila maiintindihan yun? Hindi nila maiintindihan kasi ang iniisip nila makabalik sila sa posisyon. Diba? Ang taong naghahangad ng higit at manglamang sa kapwa ay walang makikita kahit na anong maganda sa taong gumagawa ng tama. Ganun yun. Tuloy. Naakap tupad at AX. Gusto nilang itigil ang proyekto dahil sa pagtulong nito sa mga pamilyang middle class at lower class. Hindi nyo ba napansin? Nakatutok lang sila dito. Saan? Sa AKAP, AX, Tupad. Diyan lang sila nakatuon kasi daw, panunuhol daw yan sa mga kababayan. Hindi nila alam mga kababayan, napakaraming mga kababayan natin ang natutulungan yan sa pinansyal. Mga kababayan, alam nyo naman, kayo na mismo nagsabi, sa pangkalahatan buong mundo, mahal ang bilihin kahit saan kayo magtungo. Tapos ngayon tinutulungan ng gobyerno ang mamayang Pilipino. Galit na galit kayo. Saan naman lulugar ang Pangulo? Pag gumawa ng proyekto, nagagalit kayo. Kapag hindi nagtrabaho, galit pa rin kayo. Putik na yan. Hindi na alam ni Pangulo kung saan lulugar. Pamamagitan ng financial subsidy. Pero yung mga taong sumasali sa rally, gusto pa rin nila ng tulong mula sa PCSO, PhilHealth, at iba pang government agencies. Hindi lang yan, mga nangunguna pa nga yan. Nangunguna pa yan na pumila sa sangay ng gobyerno para humingi ng ayuda. Talaga namang nakakainis, no? Yung mga corrupt, ayaw talaga ng mga tao sa mga pinupuri nilang proyekto kasi nakakapagdala ito ng alaala ng dating administrasyon. Correct! Nampating talaga. Di ba? Kasi maalala sa susunod na halalan, kailangan ganun pa rin ang kanilang mahalal. Katulad pa rin ng gumawa ng sandamukal na proyekto tulad ni Pangulo. Di ba? Hahanapin ng tao yan eh. Ngayon, ang tanong, kita nyo naman si Digong. Ano pinagmalaki? Yung Manila Bay na Dolomite Beach lang. Kita nyo, na sandamukal na budget ang nilaan. Sige nga. At sabi pa nila, pinagkakitaan. Ay! Sige, tuloy! Na puro anomalya at pangungurakot sa budget, kagaya ng mga issues katiwalian sa Malasakit Center at PhilHealth noong pandemya. Nasa na yung malasakit? Putik na yung malasakit. Tapos, pwede naman dumiretso pala sa PhilHealth. Lastik na yan, Gumawa ng malasakit sa pansariling kapakanan natin Teres ni Digong at ni Bongo. Ang mga taga-suporta nito ay tila hindi nakakakita sa mga maling gawain ng mga politikong nagnanais lamang magnakaw sa kaban ng bayan. Wala sila makikita kasi mga tanga.
Tanga nga eh. Ano makikita ng mga tanga? Basta pag may sinubo sa kanila, yun na yung kakainin ng mga tanga. Tignan ninyo ginawa ni Digong. Sabi peke. Yung alin? Ha? Sabi eto, nandadaya, nagnanakaw si Pangulong Bongbong. Ayun, tinamo, biglang nagtago at dumipensya si Panelo. Sabi ni Panelo, nagkamali lang ng pag-unawa. Putik na yan. Dating presidente nagkakamali ng pag-unawa o talagang gustong manira. Yun lang yun. Hindi nagkamali ng pang-unawa yun. Gusto lang manira. O, di ba? Ganun yun. Lastik. Ano ba? Matatapos na. Ang dami nito. Mga kababayan, napakarami. Oo. Sobrang dami. Eto naman. Pasok. Ito ang magiging Sa Bohol naman tayo. Naku, dami mga kababayan. Oo. Pero mo, nasa Bohol na tayo. Mula Apari hanggang Ulo. Ngayon naman, nandito na tayo sa Bohol, daming proyekto. Ayan kita nyo yung mga tulay na yan. Pasok. Panglao Tagbilaran Offshore Bridge. Ito ang magiging longest bridge in Bohol pag natapos. Patuloy na ginagawa at pinapaganda ang tulay na ito. Ito ay may habang 2.6 kilometers at may 4.4 bilyong budget sa paggawa ng tulay na ito. Ang Panglao Island, Tagbilaran City, Offshore Bridge Connector, o mas karaniwang tinutukoy bilang Third Tagbilaran o Dawis Bridge, na mag-uugnay sa mainland Bohol sa mga islang bayan ng Dawis at Panglao. Magpapatibay sa koneksyon sa pagitan ng daungan ng Tagbilaran at Bohol. Saludo sa Build project ng Bagong Pilipinas. Napakaraming proyekto para sa ikakaunlad ng Pilipinas at ikakagaan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Yun na nga, yung ikakagaan ng buhay ng bawat Pilipino ang tinututukan ni Pangulo. Kung mapapansin ninyo si Pangulo, hindi napatol sa mga pang-Alaska, pang-babash ng mga DDS na tanga. Napatol ba si Pangulo? Hindi napatol yun. Anong ginagawa nun? Trabaho lang ng trabaho. Kunana ka, kinanada ka. Ay, nako. Kunana ka. Kinanada ka. Kunana ba? Eto na, mga kababayan. Nasa na tayo? Bohol, no? Next. Saan na tayo? Wala ba dyang Mindanao naman? Basilan naman tayo. Basilan. Pasok! Insurgent free ang bayan ng Basilan, ibig sabihin ay wala ng rebelde sa lugar na ito. Matapos itong puntahan ni PBBM noong Marso 2024 sa kasagsagan ng giyera upang alamin ang kalagayan sa operasyon ng mga military laban sa mga terorista. The progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict, and this is the most important thing, and that is why it is very significant. Also, I am the first president to be able to come here because this was ground zero in the time of the fighting. Napakasarap ng may kapayapaan na magpapatuloy sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Pwede naman palang kapayapaan ng walang girahan. Di naman pala kailangang bombahin ang mga moske ng ating mga kababayang Muslim dyan. Kayang-kaya pala ni Pangulo makipag-usap lang. Pero yung nakarang administrasyon, ginera yung Marawi, yung mga moske, binomba. Kita nyo? Ganun pala, makikipag-usap lang ng maayos at kapayapaan ang naging resulta. Pero si Digong, hanggang ngayon, pakikipag-away pa rin ang dala. Our beloved